Gandang gabi mga kapamilya, narito na po tayo sa episode 242 na FPJ's Batang Quiapo. Tinanong nga ni Noy no kung anong ba talaga yung napag-usapan nila ni Mando sa baba ni Tess. Sabi naman ni Tess, umamin na rin siya, Noy, kinumpirma nga sa akin ni Mando na totoo nga talaga yun. Na nakita nga nila tong si Tanggol na nandoon nga sa presinto, nandoon nga siya. At namumukaan niya ro yung babae na nagngangalan Chip Espinas, yung namamahala sa loob ng presinto, na baka ayun nga do yung nakaing kwento ron nila sa may pagpuksa nila sa Red Phoenix noon sa operation nila. Namukaan daw niya dun sa sketch na pinagawa ni Rigor. At higit sa lahat, totoo ba talaga yun, Noy, na nagpapalabas sila ng tao para meron silang ipagawang krimen sa mga nakakulong, tapos binabayaran nila kapalit ng pera? Naku Tess, totoo ba talaga yung ganun? Naiyak na si Noy. Kailangan ninyo mag-usap na mag-ina. Pag-usapan nyo to ni Tinding. Ngayon ito namang si Marsing sa Kasinita nagkukwenta ng ipambabayad sa attorney kasi meron pang tinatawag na acceptance fee sa pagtanggap nila, yung tinatawag na 230,000. 230 lang daw yung nalikom nilang pera, kulang pa ng 60,000. Kaso meron pang tinatawag na appearance fee na sa kada nga hearing o pagpapakita kay Edwin, bibigyan nila ng tig 10,000. At syempre, saka na lang doon nila poproblemahin yung pangpiyansa. Bukod pa yun eh. Sabi naman ni Nita Tart, meron pa ako natitira dito na 70,000. Pandagdag dito, pambayad din yung para sa appearance fee sa abogado. Tapos ito naman, si Mando saka si Rigor. O pare, mapo na siya. Pare, sa tingin ko naman, hindi naman siguro magagawa ni Tanggol yun na gumawa ng ganong krimen. Mando, alam naman natin na merong sa demonyo ang inaanak mo. Kapag napatunayan ko talaga na may kinalaman niya si Tanggol, eto lang masasabi ko sa'yo pare, hindi ko talaga hahayaan ang kasamaan niya. Ako na mismo tatapos dyan. Ipagpapatuloy ko to investigasyon na to, pati yan sina Chip Espinas, yung mga namamahala dyan sa correctional, mananagot yung mga yan. Ngayon, kinumpronta na nga ni Tess itong si Tinding. Sabi niya, Tinding, pwede ba tayo mag-usap? Para saan pa? Ano pa bang pag-uusapan natin? Kausap ko si Mando. Kinumpronta niya ako. Sinabi niya sa akin ng totoo na maaari nga talaga si Tanggol ay pinapalabas ng mga namamahala sa correctional para gumawa ng masasama. Alam mo, parang napapaisip na ako parang nakukonsensya ako Dapat sinabi ko na to kay Rigor pa. Para ano? Para mapahamak ang anak mo? Tess, nanay ka ni Tanggol. Tapos ganito ang gagawin mo? Bakit, Tinding? Sa tingin mo ba mali si Rigor? Alam mo, parang tama siya Parang tama siya. Maaring ito lang talaga ang pagkakataon para maitama ang mga pagkakamali ni Tanggol. Siguro kailangan maramdaman niya na kailangan higpitan natin siya, na kailangan maging masama tayo sa kanya. Ikaw na lamang nagtitiwala sa kanya. Paano, Tess? Ako ang pumuno ng pagmamahal kay Tanggol. Yung pagmamahal na hindi nyo binigay sa kanya nung bata pa. Yung mga pagkakataon na gusto niyang lumaban pero hindi niya kayang sabihin sa harapan ng tatay niya. Habang siya pinapahirapan, ikaw, tinotolerate mo ang asawa mo, hinahayaan mo. At sa tingin mo, Tinding, hindi ko mahal si Tanggol? Anak ko rin siya. Anak ko siya. Hindi, Tess. Hindi mo mahal si Tanggol. Talagang ikaw mismo ang may gawa nito kung bakit siya lumaking ganyan. Sabi niya, no? Kaya kung hindi niyo siya kayang mahalin, pues ako, mahal ko si Tanggol. Ako mismo ang nagmamahal sa kanya. At nagtitiwala kung hindi niya gagawin yun na gumawa ng krimen. Dahil naniniwala ako na magbabago pa siya. Sabi kasi ni Tess, no? Ngayong nakulong na nga siya, kala natin magbabago na siya, pero hindi. Lalo pa palang mas lalala ang kalagayan niya ngayon. Mas lalo pa siya mag-iiba ngayon. Hindi na talaga kinaya ni Tess yung heated argumentation niya sa nanay niya. Ang ganda na eksena na to, no? Ang bigat na eksena, mga kapamilya. Napaluha na lang tong si Tinding, pati rin tong si Tess. Iyak siya na iyak. Sabi niya, Tanggol, kung totoo nga talaga na ikaw ay gumagawa ng krimen sa labas ng kulungan, siguro ito ng tamang panahon para malaman mo na kailangan ka namin parusahan para magbago ka. At ito pa sabi ni Rigor, tinanong siya ni Mando,
Ano pare, babalik ba tayo sa NCF? Wag na muna pare, sa tingin ko kailangan natin balikan yung mga Red Phoenix. Kailangan natin tapusin ang mission natin ngayon. Sa bagay, may punto ka dyan. At saka dun sa na-raid natin yung araw na yun, yung may-ari ng pabrika ng sardinas, natitiyak ko talaga na malaki mismo ang namumulong sindikato dun. Kailangan malaman ko kung sino nagpapalakad ng negosyo nyo. Kailangan makilala ko siya. Tatapusin ko silang lahat. Samantalang tong si Ramon, naglalasing pa rin. Kinokontak niya si Severino para makahingi ng balita. Sabi ni Severino, "Bossing, kamusta anong balita dyan? Pasensya na talaga bossing. Wala ho kaming makuhang kahit anong balita dito sa ospital. Halos nahalaghog na ho namin lahat. Siguraduhin mo lang Severino, pagbalik mo rito magiging maganda ang sagot mo." "Yes bossing." Umalis na sila. Ngayon di nila namamalayan, sinusundan sila ni Paquito sa ni Diego. Diba? Kasi nga gusto rin nila makasiguro na wala talagang makukuhang balita itong sina Severino. Samantalang si David kinukuha yung pera. Gaman talaga eh. Nilagay dito sa may cabinet niya, tagong-tago. Tinakpan pa ng parang bagyata to. Narinig niya na naghagis ng bote si Ramon, nagwawala. Sumilip siya sa bintana, ay kitang-kita si Ramon sa bintana niya. Sabi niya sa isipan niya, "Sige lang Ramon, magpakasasa ka, magpakahirap ka. Hanggang sa malulung ka na dyan. At kapag mahina ka na, lahat ng meron ka mapapasa akin." Ito mo kawalang yaan talaga oh. Gahaman talaga sa pera. Samantalang tong si Tanggol, bumangon na sa kanyang kama. Diba, hindi siya makatulog eh. Pagbangon niya, nakaisip agad siya ng plano, kaya tumungo siya sa labas ng selda nila. Nakita siya ng mga kaibigan niya, ngunit hindi siya kinibo. Ganon din si Ting, nakamasid sa kanya. Ngayon paglabas niya, kinausap niya yung bantay sa selda. Sabi niya, "Boss, may papakisuyo lang po sana ako sa inyo. Pwede ko ba makuusap si Chief Espinas?" "Bakit, anong pakay mo?" "May importante lang ho akong sasabihin sa kanya." "Sige na ho." Tinawag yung isang kasamahan. "Kung muna magbantay dito, pupunta ko lang si Chief Espinas." Ngayon yung grupo ni na Elsa, nag-aalala kay Tanggol. Sabi ni Elsa, "Tanggol, saan ka ba kasi galing? Nag-aalala kami sa'yo." Sabi naman ng mga kaibigan niya, "Oo nga, ilang araw ka rin nawala dito eh. May problema ka ba? Alam mo Tanggol, kung meron kang problema, nandito lang kami ah. Makakatulong kami sa'yo, magsabi ka lang." Si Tanggol hindi siya kumikibo, kasi baka kung ano lang masabi niya eh. Sa bagay, mabait naman si Tanggol. Kapag kinakausap mo talaga magsasalita rin naman ng matinuyan. Ngayon dumating na nga tong gwardiya. Habang nag-uusap sina Makasanto sa si Chief Espinas, na istorbo sila. "Pasok," sabi ng gwardiya. "Chief Espinas, gusto raw ho kayong makausap ni Tanggol." "Sige na Rivera, tawagin mo na siya." Malis na. Sabi ni Makasantos, "Bago to Chief Espinas ah. Si Tanggol na mismo lumalapit sa inyo. Ano kaya sadya niya?" "Oo nga no. Di bale, malalaman natin." Ngayon ito na, bumalik na yung gwardiya. "Sige, buksan mo yung gate. Pumayag si Chief Espinas, samahan kita sa kanya." Ito na, nagpaalam na. Sabi, "Chief Espinas, nandito na po si Tanggol." "Sige, papasukin mo." "O Tanggol, anong sadya mo? Gusto mo raw akong makausap?" "Opo, Chief Espinas. May sabihin ko sa inyo eh. Meron ho ba kayong papagawa sa akin? Kahit ano ho, gagawin ko po yun. Kahit ano po yung ipatrabaho niyo sa akin, susunod ako sa inyo. Ito na rin po siguro yung paraan para makabawi ako sa inyo." "Talaga?" sabi ni Chief Espinas. Sabi naman ni Makasantos, "Nako boy, mahirap yan. Yung mission nyo sa Red Phoenix hindi nyo natapos eh. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin kami nababayaran ng kliyente namin. Hindi pa naibibigay yung buong kabayaran. Kaya nga ho, bumabawi ho ako eh. Gusto ko pong tapusin yung hindi po namin natapos na trabaho. Sana po, magtiwala po kayong sa akin. Sana po pagbigyan nyo ako. Alam mo Tanggol, magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin kami nababayaran ng buo ng kliyente namin dahil hindi nyo tinapos na maiging trabaho nyo. Buhay pa yung ilang miyembro ng Red Phoenix, kailangan tapusin mo sila." Abe no? Alam mo Tanggol, para sabihin ko sa'yo, nawala ang tiwala ko sa'yo nung araw na hindi agad kayo dito bumalik. Kaya ikaw,
Umalis ka na sa harapan ko. Alis, sinigawan niya si Tanggol. Pag-iisipan ko, sabi niya. Pag-iisipan daw niya. Ngayon ito namang si Tanggol naluluha na at umalis na nga. Ngumingiti itong si Makasantos, maloko talaga to, sabi niya. Chief, naniniwala kayo doon? Ano kala mo sa akin, Makasantos, tanga? Alam ko na may binabalak siya. Alam ko na lalabas siya. Kaya sinasangkalan niya itong paghingi sa akin ng misyon para makalabas siya at makapagiganti. Dahil meron siyang pinakamamahal na babae na matay, diba? Kaya alam ko ang plano niya, sabi niya. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapamilya. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapamilya. Happy New Year and God bless us all.